Sige po, maaari na po tayo na. Mga minamahal, unang linggo po ng taon. At napakahalaga na makita natin yung mga bagay-bagay na dapat na nakikita ng isang tunay na anak ng Diyos, yung tunay na nagtalaga ng kanyang buhay sa ating Diyos. Alam niyo po, dumaan ang 2025, pumasok ang 2026, maraming na tayong naranasan nung nagdaang taon. Dumanas tayo ng mga pagluha, dumanas tayo ng mga kagalakan, dumanas tayo ng kabiguan, dumanas tayo ng katagumpayan. Pero, ang nangyari, tayo nanatili at patuloy na naglilingkod sa Diyos at umaasa sa Kanyang walang hanggang pag-ibig at kapangyarihan. Ngayon pong 2026, napakasarap pong pag-usapan yung bago. Kasi, bagong taon, bagong buhay, bagong pag-asa, at bagong marami pang gagawin ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Umaasa po ba tayo na ang buhay natin ay merong pwede pang baguhin ang Diyos sa bawat isa sa atin? Maging sa ating pag-uugali, maging sa ating mga asal, at higit sa lahat, doon sa ating buhay, kung anong may buhay tayo ngayon. Pwede pa tayong paangatin, pwede pa tayong paunlarin, pwede pa tayong payamanin, pwede pa tayong marami pang gagawin ng Diyos na pwedeng gawin ng Diyos sa kanyang mga anak na tunay at tapat na naghahangat ng pagbabago sa kanyang buhay. Amen po ba? Amen po ba? O halimbawa po, ano po ang pipiliin natin kung bagong bahay o lumang bahay? Siyempre bago, amen? Maaaring ang ilan natin, conforme sa kanyang perspective o kanyang kaisipan, kung siya'y kontento na doon sa kanyang tinitirahan ngayon. O, halimbawa pa po, sino po rito yung gusto niya bagong sasakyan? Ang sasakyan po, pag umabot na ng 10 years, medyo nagiging sirain na niya, pero pag bago, hindi ka mamumroblema dyan. Amen po ba? O, sino yung gusto ng bagong sasakyan? Kaysa sa luma. Amen po ba? Nandiyan po ba yun? Narinig ko kanina, 4 ang kanilang hinihingi, na 4 na gulo, 2 lang ka binigay. Amen. I-increase pa yan ng Lord. Amen po ba? Amen po ba? Baka itong taon na to, ibigay na ng Diyos. Amen? O, sino dito yung gusto yung laging bago yung kanyang damit? Amen? Alam nga naman tayo, mga luma nating damit, yun ang ating laging gustong suotin. Di ba mas gusto natin yung bago? Nandiyan po ba kayo? Amen. Hello, ako po. May nakakwentuhan po ako nung kahapon pa yun, nung isang araw. Mula nung college, meron pa nagmana nung aking polo. At ito, ginamit pa nung siya ano tawag doon? Yung magpon sa babae, yung mag-propose. Amen? Nakita ko, suot niya yung aking lumang-lumang damit. Binata pa ako, damit na yun. Ginamit pa pang-propose. Pero siyempre, kung sa ating pananaw, gusto natin bago. Amen. Actually, bago po yung pantalong ko. Bago yung sando ko, may nagregalo ng sando. Salamat po sa inyo, kailangan ko po yan. Kasi pag maghahanap ako, pag wala ako sando, nakikita yung, wala naman kami ginagamit na panloob. Amen? Napapagalitan ako ni Mami. Bago ang gusto natin. Amen po ba? Amen. Pero hindi naman yung sa negatibong bagay. Baka naman bagong boyfriend, bagong girlfriend, bagong asawa. Baka hindi po yun. Sa lahat lang po ng positibong bagay. Amen po ba? Amen po ba? Kaya mga kapatid, may tanong po ako sa inyo ngayon. Kumusta na po kayo? Kumusta na po ang buhay ninyo? Wala na ba kayong gustong baguhin o kontento na ba tayo sa ating mga sitwasyon at kalalagayan sa buhay? Wala na ba tayong nais baguhin sa ating pag-uugali, asal sa sarili natin o sa kalagayan natin sa ating buhay? Hindi na ba natin inaasam na kahit konti ay mabago pa tayo sa sarili natin, sa asal natin,
or yung kalalagayan natin sa buhay. Kung ikaw nasa middle class pa lang ngayon, kung ikaw ngayon ay medyo sa tingin mo ay naghihirap ka, kung sa tingin mo ngayon wala ka pang sariling bahay, hindi ka pa nangangarap na isang araw ay magkaroon ka ng sariling tahanan, kahit bahay kubo lang. Parang ayaw niyo ng bahay kubo, gusto ko yun. Alam niyo, napapanood niyo yung bahay kubo, tapos napapaligiran kayo ng mga maraming gulay. Tapos ang mga bahay kubo ngayon, di aircon pa. Di aircon na po kayo ng bahay kubo, hindi niyo po alam. Amen. Nandiyan pa ba? Gusto natin yung bago. Hello? At siyempre, gusto natin ang pagbabago sa lahat ng aspeto ng ating buhay. At meron po tayong dapat gawin. Ito po yung ating mga dapat gawin. Ano ba yung dapat natin gawin? Kaya ang pamagat po natin ngayon, bagong taon, panahon ng tunay na pagbabago. Hello? Bagong taon, panahon ng tunay na pagbabago. Maging sa sarili, maging sa pag-uugali, at maging sa pamumuhay natin, kung ano yung kalalagayan natin. Hello, handa na po ba kayo? Handa po ba natin? Gusto po natin magbago? Ngunit, ang ilan sa atin nakalulungkot. Taon lang ang nagbago. Buwan lang ang nagbago. Alam niyo, petsa lang ang nagbago. Pero ikaw na narito, ang mga taga CGCF, GTG Central, hindi yan papayag na walang babaguhin ng Diyos sa kanya. Amen? Ano ba yung dapat nating makita? At dapat nating maunawaan sa ating buhay para tayo magkaroon ng pagbabago sa ating buhay. Para ano? Nagkaroon ng pagbabago sa ating buhay, susunod, ano ba yung susunod sa atin? Yung mga pagpapala na dapat nating matanggap dahil ito'y inilaan ng Diyos sa kanyang mga anak. Amen, sabihin mo sa katabi mo, may inilaan ng Diyos sa iyo. Amen. Ang kailangan mo lang, magkaroon ka ng desire, kailangan mo lang magkaroon ka ng paniniwala na ikaw ay kayang baguhin ng Diyos at maniniwala ka lamang na magbabago ka kung magkakaroon ka ng pagsisisi. Kung marirealize mo na kailangan meron kang baguhin sa iyong sarili para magkaroon ka ng pagbabago sa iyong buhay. Amen? So, ano nga ba ang susi o hakbang tungo sa pagbabago? Ano nga ba yung susi? Gusto niyo ba ng susi? Salamat sa tatlong nag-amen. Dito, dalawa eh. Dito, isa lang inarinig ko eh. Amen? So, yung iba, ayaw nyo bang mahawakan yung susi para makabangan natin yung pagbabago sa ating buhay, pag-angat sa ating buhay, sa kalalagayan natin sa buhay, at pag-angat doon sa ating pag-uugali at asal na ating kalalagayan ngayong panahong ito. O, number one. Number one, ang pagbabago ng buhay ay nagsisimula saan? Sa pagsisisi. Amen. Maliban na nagsisi ka o na-realize mo na ikaw ay mayroong mali na nagawa sa harapan ng tao at sa harapan ng Diyos, doon mo palang marirealize na mayroong ka dapat pagsisihan. Amen? Doon mo palang marirealize na kailangan mo palang magsisi. Amen? At ang pagsisisi, ano nga ba yung pagsisisi? Ang pagsisisi po, ito ay hindi lamang paghingi ng tawad. Hello, nandiyan pa ba kayo? Yes. Ang pagsisisi daw, ang pagsisisi ay hindi lamang paghingi ng tawad, kung hindi pagbabago ng puso. Pagbabago ng puso, isip, at direksyon ng buhay. Amen? Hallelujah! Nakakasunod? So, hindi lamang daw paghingi ng tawad, kundi pagbabago ng puso, isip, at direksyon ng buhay. At higit sa lahat, pagtalikod sa kasalanan. Hello! Pagtalikod sa kasalanan at pagharap sa
tunay na Diyos, tunay na Panginoon ng ating buhay. Ngayon, tingnan po natin yung sinasabi ko kanina sa aklat po ng gawa. Dahil ang ating po pag-uusapan ay mula po sa aklat po ng gawa, chapter 3, verse 19. Ang sabi po dyan, kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob upang mangapawi ang inyong mga kasalanan upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawahan mula sa harapan ng Diyos. Ang sabi po ng talata, kung magkagayon at meron pong tinutukoy ang Diyos sa bawat isa sa atin. Ano po yung tinutukoy ng Diyos nung sinabi niya na sa magkagayon na kailangan natin na magkaroon ng pagsisisi o kailangan natin magsisi sa ating mga buhay. At kapag tayo nagsisi, ano po ang mayayari? Darating ang kaginhawahan. Amen? Siguro King James Version po ilagay nyo. King James Version po yata yung gamit ko. So darating po yung kaginhawahan mula sa harapan ng Panginoon. Amen? At tandaan po natin na ang pagsisisi ay pintuan ng biyaya at pagbabago. Hello? Ulitin ko po, ang pagsisisi ay pintuan ng biyaya at pagbabago. At ang pagbabago ay patunay sa ating pananampalataya. Pakitaas nga po kami ng mga mananampalataya. At ito po yung unang hakbang tungo sa bagong buhay kay Kristo. Sabihin mo kasatabi mo, pagsisisi. Ano po sabi ng 2 Corinthians 5:17? Ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. Amen. Binago na tayo ng Panginoon. Sabi diyan, kaya't kung sino man ang kay Kristo, say bagong nila, ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. So, nakalipas ng lahat. Amen. Natapos ang 2025, ngayon ay 2026. Tapos na yon. Amen. Tayo humaharap ngayon sa 2026. Maraming bagay na gagawin pa ang Diyos sa bawat isa sa atin sa buhay natin. Huwag na nating balik-balikan yung mga bagay-bagay na nakaraan, lalong-lalo na kung ito'y makapagpapahina sa ating pananampalataya at makapagbibigay lungkot sa atin at makapagpapahinto sa ating paglilingkod sa Diyos. Amen? Amen po ba? Amen. Tandaan po natin, ang pagsisisi ay daan tungo sa kapatawaran. At ito'y papunta sa bagong buhay at tunay na kalayaan mula sa ating Diyos. So, nandun po, sa pagsisisi, nandun po yung kapatawaran. At sumusunod po dito yung bagong buhay, yung kalayaan, amen, na nagmumula po sa ating Panginoon. Ngayon, gusto ba natin ang pagbabago sa mga bagay na nakita natin sa ating mga sarili at buhay? At ayaw na natin na yung taon lang na lumipas, yung buwan lang na lumipas, yung araw lang na lumipas, ang mabago. Ang sabi po ng 2 Peter 3:9, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako. Sabi niya, hindi mapagpaliban tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalagay ng iba, kundi mapaghinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay
magsipagsisi. Ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Amen. Ayaw ng Diyos na tayo ay hindi mabigyan ng magandang bukas. Kaya ang kailangan natin at napakahalaga tungo sa pagbabago ay yung matutunan natin na tayo magsisi doon sa mga bagay na dapat nating pagsisihan. Amen. Hallelujah. Ito ang nais ng Diyos. Ang lahat ay magsisi at ang tunay na pagsisisi ay makikitang bunga ng pagbabago. Ay may makikitang bunga ng pagbabago ng ugali at asal. Bunga ng may pag-ibig at katwiran at bunga ng pag-iwas sa kasalanan. Amen. Hello. Bunga ng pagbabago ng asal. Bunga ng may pag-ibig at katwiran. Bunga ng pag-iwas sa kasalanan. Amen. Nawa po, at ang aking dalangin, tayo na narito sa loob ng iglesyang ito, wala tayong pinangangalagaan na kasalanan sa ating mga buhay. Amen. Wala tayong inaalagaang kasalanan sa harapan ng Diyos at sa harapan ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Tandaan po natin, ito ay hindi bunga ng ating pagsisikap. Tandaan po natin, kung magagawa naman natin yung mga bunga na yan, tandaan po natin, ito ay hindi bunga ng ating pagsisikap, kundi ito ay mula sa banal na Espiritu Santo. At sa isang taong tunay na nagsisisi, siya nagnanasa ng pagbabago. Amen. Sino po rito yung gusto pa niyang baguhin siya ng Diyos? Pakitaas po yung kamay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ngayon, gusto ba talaga ng Diyos na tayo ay magbago? Dahil kung tayo lang, ito'y hindi mangyayari sa atin at dapat ang gusto natin ay naaayon sa nais ng Diyos. Hindi lamang yung gusto natin, kundi dapat na naiintindihan natin, naunawaan natin, na ito rin ay naaayon sa kalooban at kagustuhan ng Diyos. Amen? Ngayon, gusto ba talaga ng Diyos na may mabago sa atin? Amen? So, tingnan natin yung Ezekiel chapter 33, verse 11. Para papatunayan natin na gusto ng Diyos talagang may mabago sa atin. Alam po ang sabi ng Ezekiel chapter 33, verse 11. Sabi po, 33, verse 11, sabihin mo, pinasasabi ko, na akong si Yahweh, ang buhay na Diyos, ay hindi natutuwa na ang sinumay mamamatay sa kanyang kasamaan. Ibig kong siya'y magbagong buhay. Sabihin mo ang magbagong buhay sila sapagkat di sila dapat mamatay sa kanilang kasamaan. Amen. Napakalino po. Nais ng Diyos na tayo hindi mapahamak. Ang nais ng Diyos tayo mga pagsisi. Ang nais ng Diyos magkaroon tayo ng buhay na bago. Amen? At ayaw niya na tayo mamatay dahil sa kasamaan o sa mga maling ginagawa natin sa harap ng Panginoon. Amen? Hello? Palakpakan nga po natin na po. Okay, nagtataka bakit napakatahimik ng mundo yata ngayon. Amen? Ngitian mo nga muna yung katabi mo. Parang napipilitan pa, oh. Sabi ko, ngitian mo, huwag mo tawanan dito, may tumawi. Pero ngitian mo lang. Dapat masaya tayo, bagong taon, panibagong saya. Amen? Tandaan po natin mga kapatid, na kahit ang Diyos ay nagnanasa na tayo magbago at ayaw niya na tayo ay mapahamak. Amen? So ano po dapat? Kailangan, kung gusto natin pagbabago sa ating buhay,
kailangan magsimula tayo sa pagsisisi. Amen? Malino po? So, pangalawa, mabilis lang po ako ngayon. Ang pagbabago ng buhay ay nagsisimula sa Amen. Sa pagsunod. Hello? Hindi lamang sa pagsisisi, mababago ang ating buhay, kundi kasama rin ang pagsunod. At ang sabi po ng Ezekiel chapter 36 verse 26, sabi po dyan, bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso. Sabi dyan, ang masuway ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Verse 27, bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking utos. Dito, makikita natin kung ano ang purpose ng Diyos, kung bakit tayo niya bibigyan ng puso at espiritu. Amen? Ano pong sabi dyan? Bibigyan ko kayo ng bagong puso. Sino po ang nagbibigay? Ang Diyos. Sino po ang nagbibigay ng bagong espiritu? Ang Diyos. Amen? Bakit? Bakit tayo kailangan bigyan tayo ng bagong puso at bagong espiritu at kailangan natin ito'y paniwalaan at tanggapin sa ating buhay? Bakit? Para na ano daw? Para masunod yung mabuti ang aking utos. Amen. Kapag wala tayong bagong puso na mula sa Panginoon, wala tayong bagong espiritu na mula sa Diyos, hindi po natin masusunod at hindi po tayo makakasunod sa nais ng Diyos o sa tuntunin ng Diyos. At hindi tayo makakalakad ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Kaya napakahalaga po na makita natin. Kaya minsan, nabibigo tayo, nawawala tayo sa alignment ng Diyos dahil nakalimutan natin yung pusong ibinigay sa atin ng Diyos. Nakalimutan natin yung Kristong tinanggap natin sa ating puso. Nakalimutan natin na tayo tinawag para tukdin at sundin ang kanyang mga utos. Amen? Amen po ba? Bakit? Bakit sinasabi natin at bakit tayo binigyan ng Diyos ng bagong puso at bagong espiritu? Bakit? Dahil ang pagsunod lamang doon lamang magkakaroon ng pagbabago sa ating buhay. Amen? Hindi sa ganang sarili natin, kundi sa puso at espiritu ibinigay sa atin ng Diyos. Amen? Alam niyo po, nakakaawa po yung mga tao na hindi nakakalis sa mahirap na kalalagayan. Kalalagayan sa buhay. At walang nakikita ang pagbabago. Hindi lamang sa pagkatao, kundi yung kalagayan sa buhay, hirap sa pamumuhay at hindi makaalis sa kahirapan kahit ang Diyos ay hindi nagkulang ng paalala. Ang Diyos kailanman ay hindi nagkukulang ng paalala sa kanyang mga anak. Sa pamamagitan ng salita o panuntunan para sa ating mga buhay. Amen. May tuntunin po tayo na sinusunod. Amen. May salita tayo ng Diyos na laging naririnig na dapat nating nilalakaran, mga kapatid. Inihayag ng Diyos sa atin ang sikreto o susi upang gawin natin ito para makaalis tayo sa ating kalalagayan. Amen. Ang Diyos, grabe ang sindi ng kanyang nais na pagpalain ka. Nais na matuwa sa iyo mga taong nakapaligid sa iyo. Amen. Amen. Yung makita, yung ikaw ay nag-iilaw at nakikita si Kristo. Nakikita yung kalawalitian ng Diyos sa iyong buhay. Amen. Amen.
Subalit, ang may problema ay hindi sa Diyos. Ang problema ay nasa parte natin. So ano nga ba ang tunay na dahilan kung bakit tayo hindi makalaya sa kahirapan, sa ating mga ugaling hindi maganda, asal? Bakit ba? Ano ba yung tunay na dahilan? Number 1, kasi ayaw nating sumunod at magtiwala sa pangako ng Diyos. Ang pagsunod po ay pagtitiwala. At kung gusto natin mabago ang buhay natin, matuto tayong sumunod sa Diyos. Amen. 2026 na po. Patuloy po natin tuntunin ang bawat salita nating nababasa sa salita ng Diyos. Patuloy nating pakinggan at tupdin ang bawat salita na naririnig natin sa mga nangangaral sa atin. Amen? Nandiyan po ba kayo? At nang sa ganoon, ang buhay natin ay magkakaroon ng pagbabago. Ang pagsunod ay pagtitiwala at kung gusto nating magbago ang buhay natin, matuto tayong sumunod. Tandaan po natin sa pagsunod, makikita natin ang bunga. Bunga ng ng pagpapala ng buhay. At ito, malinaw po sinabi ng Deuteronomy chapter 28, verse 1 to 2. Sabi diyan, kung susundin lamang ninyo si Yahweh. Sabi niya, conditional yan. Kung susundin niyo lamang si Yahweh, na inyong Diyos, nilinaw pa niya, hindi na niya si Yahweh, na inyong Diyos. Amen. Tayo po yun, yung tinutukoy dito. At nililinaw niya, pinagdidiinan niya, na siya yung ating Diyos. Hindi si Satanas, hindi yung ating sarili, kundi ang Diyos natin ay ang Diyos na napako doon sa krus, ang Diyos na pinagmumula ng lahat ng bagay na tinatangkilik natin, at ang Diyos na kasama natin sa ating kalagitnaan ngayong umagang ito. Amen! So sabi niya, kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos, at tutuparin ang kanyang mga utos, ano po ang mangyayari? Mapapasa inyo ang lahat ng pagpapalang ito. Sino po rito yung gusto niya ng pagpapala? Mahina pa rin. Konti lang pala Mami, konti lang pala yung dito, mga pinagpala na po siguro lahat ng mga tao dito. Konti na lang yung mga hindi pinagpapala. Konti na lang nag-i-amen eh. Amen? O lumakas. Praise the Lord. Amen. So gusto natin ng pagpapala. Pero sabi, kung susundin natin ito, hindi lamang natin susundin, kundi tutuparin. Hello! So mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin nyo. Inulit pa, kung susundin ninyo ang Diyos na Diyos ninyong si Yahweh. That is conditional. Kaya nga may kung. Conditional. Hello? Ngayon, tanong, dapat pa natin sundin ang Diyos? Karapat-dapat pa yung Diyos na tumawag sa iyo, lumikha sa iyo, napako dun sa krus ng Kalbaryo para sundin natin siya. Amen? Para maranasan natin ang pagpapala na inilaan niya para sa iyo at para sa akin. So, piliin po natin na sundin ang Diyos. At tayo pinapaalalahanan, dahil conditional yan, tayo pinapaalalahanan na dapat talaga natin sundin ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya nga ang kanyang pangako, mapapasayo ang mga pagpapalang ito. So, nasabi po nung sumunod na talata, ngayon, mga kapatid, nasaan ang pagpapala? Kailangan natin sundin. Para ang pagpapala makamtan natin sa ating mga buhay. Tandaan po natin na ang pagpapala ay nasa pagsunod. Ngayon,
Eh, sino ba yung makasunod? Makakasunod. Kaya nga ito yung dahilan minsan sa atin. Kung bakit minsan tayo ay nagkakaroon ng kakulangan sa ating mga buhay. Nandiyan po ba kayo? Kaya ang sabi niya, kung sinunod nyo lamang eh. Eh kaso hindi mo sinunod eh. Amen? O alam niyo na ang sagot. Alam na natin ang sagot. Kaya tayo nagkukulang minsan. Hello? Hindi natin sinusunod. Kung kanyang tuntunin at utos. O, baka sabihin nyo, walang sinasabi ang Biblia. Ilagay niyo po doon sa Isaiah chapter 49 verse 18. Kung anong sabi. Sabi po sa aking verse. Dito na sa aking sa aking version. Kung sinunod mo lang ang aking mga utos, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo parang ilog na hindi natutuyo ang agos. Tagumpay mo sa sunod. Tagumpay mo. Sana'y sunod-sunod, parang along gumugulong sa dalampasigan. Amen? Kung sinunod mo lang ang aking mga utos, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo parang ilog. Nakita nyo? Kung sinunod mo lamang, o mag-isip ka ngayon ng konti, ano ba yung hindi nyo sinunod? Na inutos ng Diyos. Tapos binigo kayo, yung hinihingi nyo, hindi nyo nakuha. Eh kasi, malinaw yung sabi ng Isaiah 48:18. Eh kung sinunod mo lang ang aking mga utos, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo. Kaya yung pagpapala, kapag hindi natin ito sinunod, eh hindi dadaloy yung pagpapala. Amen? Amen, Amen po ba? Amen. Kasi minsan ang sinusunod natin yung ating sarili, yung gusto nating gusto. Yung gusto ng mundong ito. At hindi yung kalooban ng Diyos. Hindi yung nais ng Diyos. Mga kapatid, kung gusto mo talaga ng totoong pagpapala, sundin natin ang utos ng Diyos. Sabi diyan, grabe, dadaloy ang pagpapala sa iyo. Pag sinabing dadaloy, walang putol yun. Amen? Dadaloy, meron bang putol na? Meron ba kayo nakitang ilog na putol? Di ba tuloy-tuloy yung agos ng ilog? Amen? Bumubukal. Galing sa bundok, pababa. Sa kapatagan, hindi na puputol. Kaya nga, alam niyo po, ang yung daddy, meron akong ginawang noon. Topic. Ano nga yun? Pabagat. Yun, hindi kayo nakikinig, hindi nyo tinatandaan yung mga anak. Obedience. Ano yung obedience? Basta yun, pagpapala. Tinuro ko din po yan sa Bacolod noon. Sa pagsunod, dadaloy ang pagpapala, yun eh. Amen? Dadaloy. Hello? So, kung gusto natin ng pagpapala, sundin natin ang kanyang mga utos. Salamat po sa mga nagluto kanina. Alam po, inutusan sila. Ang aga-aga dyan. Nagluluto sila. Habang tayo natutulog, habang naghihilig pa tayo, habang nagagaya tayo, sila nagluluto. At naniniwala ako na sa kanilang pagsasakripisyo, ginagawa at sa kanilang pagsunod, mas lalo silang pagpapalain ng Diyos. Tandaan po natin na hindi natin mapapatunayan kung totoo ang sinabi ng Diyos kung hindi natin ito susundin. Hello? Naunawa po yun. Ulitin ko po Hindi natin mapapatunayan kung totoo ang sinasabi ng Diyos kung hindi natin ito susundin. Amen? Kasi,
nararanasan natin yung hindi pagdaloy ng pagpapala dahil hindi natin sinunod Kasi dyan, hindi yan sumunod oh. Kung sinunod mo lamang, sabi niya, kung sinunod mo lamang ang aking mga utos, pagpapasali, dadaloy sa iyo. So kung susundin naman natin, ang pagpapala naman ay dadaloy sa atin. Amen? At marami po yan kung pag-uusapan po natin lahat ng isa-isa natin. Ngayon, kung hindi tayo matututong sumunod sa kanyang mga utos, hindi natin maranasan ang mga pangako ng Diyos. Ganito po yung mangyayari sa atin. Ang sabi po ng Hebrews chapter 4, verse 2. Sapagkat tulad nila, napakinggan din natin ang magandang balita, ngunit hindi nila nakinabangan. Ano po sabi? Bagamat narinig nila ang mabuting balita, ngunit hindi nila ito pinakinabangan. Hindi nila pinakinabangan. Ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap ng may pananampalataya. So narinig na natin yung mga pangaral Narinig na natin yung mga sinasabi ng salita ng Diyos. Pero hindi natin tinanggap. Hindi natin tinatanggap. Hello? Hindi natin narinig natin, pero hindi natin ito tinatanggap. At lalo nang hindi natin ito, dahil ito hindi natin pinananampalatayanan. Amen? Dapat. Pero salamat sa Panginoon sapagkat ang mga taga-CGCF, GTG, lahat ng mga outreach, nakinig sila at tinanggap nila ang bawat salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, pero yung mga hindi nakikinig, kailanman ay hindi niya mapapakinabangan ang pangako ng Diyos na pagpapala na inilaan lamang niya sa kanyang mga anak. Tandaan po natin na ang salita ng Diyos ay nagkakaroon ng buhay sa atin kung sasamahan natin ang pagsunod at pananampalataya. Bitin ko po, ang salita ng Diyos ay nagkakaroon lamang ng buhay o magkakaroon ng buhay sa bawat isa sa atin kung sasamahan natin ang pagsunod at pananampalataya. Kaya nga sabi ng Santiago, ano yung, lagi ito Santiago. Ano po sabi ng Santiago? Faith without works is dead. Pakilagay nga. Hindi ko ba nailagay dyan? So napakahalaga po ng pagsunod. At sa pagsunod natin, nakasama doon yung pananampalataya. Hindi naman tayo susunod kung wala tayong pananampalataya. Amen? Kaya ang sabi, faith without works is dead. Hindi sapat na narinig lamang natin ang salita. Hindi sapat na alam lang natin ang salita, kundi nararapat na sundin natin ito. Sabi po rito, sabi ng Panginoon, bakit tinatawag niyo akong Panginoon? Kung hindi niyo naman sinusunod ang aking mga utos. Hello? Sabi po, bakit niyo tinatawag akong Panginoon? Bakit? Kung hindi niyo naman sinusunod ang aking mga utos. Kaya sabi po ng awit 128, verse 1 and 4, mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay may takot, ang maalab na naisi sumunod sa kanyang utos. So mapalad daw. Sabihin mo sa katabi mo, mapalad ka. So mapalad ang mga bawat tao na kay Yahweh ay may matakot, ang maalab na isisumunod sa kanyang utos. Ang sabi po ng verse 4, ang sino man kung si Yahweh buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Amen. Sino yung gusto na lagi siyang pagpapalain?
So ang susi, kailangan nating buong pusong sundin ang Diyos sa ating buhay para ang buhay natin ay umunlad at laging pagpalain ng Diyos. Amen? So dalawa na po, pagsisisi at pagsunod. Kung gusto po natin ng pagbabago sa ating buhay, kailangan natin ng pagsisisi, kailangan natin ng pagsunod. At dito po sa pangatlo, dito po yata maraming natitiso daw. Ito yung minsan, pero sa taga CJC, FJTG, wala dito. Wala dito na tumatanggi dito. Gustong-gusto ito ng mga taga CJC, FJTG. Ito ang pangatlong punto at tuwing punto. Amen? Pero baka yung ilan, baka ayaw naman. Pero kasama po ito sa buhay natin ang pagbabago para makakanta natin ang pagtitiwala. Amen? O, handa na po ba kayo? O, umabak po kayo sa mga upuan nyo. Baka po malaglag kayo sa kinauupuan nyo. Sabi po dito, ang pagbabago ng buhay ay nagsisimula sa pagtulong at pagbibigay. Dito, maraming natitiso dito eh. Maraming mga iglesia na hindi basta-basta ipinangangaral yung pagbibigay. Nandiyan po ba kayo? Amen? At meron mga nagtuturo na hindi na raw kailangan ng ikapo. Amen? Mamaya malilinawan po natin mabuti yan at paliliwanag po natin mabuti sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So, ano po yung pangatlo na kailangan na para magkaroon tayo ng pagbabago sa ating buhay? So, pagtulong at pagbibigay. Pero may tatlong katotohanan o may katotohanan sa buhay natin na dapat nating harapin at dapat nating paglaanan ng isipan at oras. Kung hindi natin naharapin ang totoo o katotohanan, tandaan po natin, lalala ang kasinungalingan. Uulitin ko po. Kung hindi natin haharapin ang totoo o katotohanan, lalala ang kasinungalingan. Ibig sabihin, dadami pa ang kasinungalingan. Manganganak pa ang kung konti lang ang pagiging sinungaling. Hello? Example, bigyan natin ng example. Sa simbahan po, kung hindi natin ipangangaral ang katotohanan, lalaganap ang maling aral. Hello? Kasi minsan may mga lingkod ng Panginoon na lalo't malaki magbigay yung isang tao, kahit naging compromiser na yung isang tao, hindi nila ito pinapaalalahanan. Amen? Kung makikita na may mga lingkod na Panginoon na iniingatan nila ayaw nilang masaktan. Kaya iiwasan na ipangaral yung katotohanan. Amen? Pero salamat sa Diyos sapagkat sa iglesia natin wala tayong anong tawag doon? Wala tayong reservation. Kung ano ang katotohanan at sinasabi ng banal na salita ng Diyos, ito yung ating ipangangaral. Amen? Amen po ba? Amen. Bakit? Anong sabi kanina? Lalawak ang kasinungalingan. Maling aral ang mapapakinggan. Maging sa lipunan, kapag nanahimik na lamang ang mga tama, kaya nga may mga rally-rally. Hindi natin alam ang totoo. Kung totoo ba talagang mayroong sa flood control, hindi natin alam. Wala naman tayo doon sa kanila mga kalalagay. Sila lang ang makakapagsabi niya. Pero sila'y batuhan ng batuhan. Kaya lang, gusto ko makita natin na kaya nga may nagrarally. Kasi nasa tingin nila, mayroon talagang mali. Kaya sila naninindigan. Ewan ko ba? Sa mga nakaposisyon, nalalalaman ang katotohanan, pero nananatili silang tahimik at hindi sila nagsasalita. Nang apektado kung totoo man itong flood control na to at itong mga kapangungurakot na to,
na ang katotohanan, ang bansang Pilipinas at ang mga Pilipino ang naaapektuhan sa lahat ng bagay. Amen? Hindi po natin alam ang totoo, ha? Nililino ko po. Wala po akong alam sa katotohanan. Nagsasalita lang po ako sa dalawang panig. Amen? Pero dapat ang lulutang, kung meron mang katotohanan, ang higit na nakakaalam, yung mga taong involved dito. At dapat manindigan sila sa tama at katotohanan upang hindi lumaganap ang kasinungalingan. Hello? Kaya nga sa church, minsan may mga chismis din dito eh. Chismis, amen po ba? Pero tandaan nyo, ano ba ang meaning ng chismis para maintindihan nyo? Kung kayo magsasabi, alam niyo ba, may sinabi, may chismis ako narinig. O alam niyo na pala ang chismis eh. Ibig sabihin, hindi ito sigurado, kundi ito'y hearsay lang. Kasi pag chismis, hearsay yun. Amen? Amen po ba? So, ang mahalaga, tayo na mga Kristiyano, tayong mga mananampalataya, ay tatayo sa katotohanan. Amen? So, kaya dapat tumayo tayo sa katotohanan. Sapagkat ang katotohanan ang siyang magbabago sa ating buhay. Amen? Ano nga yung talata? Ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Hello? So, ang pagtulong at pagbibigay pala ay napakahalaga din sa buhay ng isang tao para mabago ang kanyang buhay o umangat yung level ng kanyang buhay. Alam po, sabi ng Kawikaan chapter 12 verse 24, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. So, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Sabi po ng verse 21, ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Amen? So sabi diyan, tiyak na tutulungan tayo. Tiyak. Nayayaman tayo. Tiyak yan. Sigurado na ang taong matulungin, sasagana ang kanyang pamumuhay. Hello? Kailangan natin paniwalaan ito para mabago yung ating buhay. Kasi ang mismong ang Diyos ang nagsasalita sa atin. Sino ba yung mga tao na dapat natin tulungan? Isaiah chapter 58 verse 7 to 9. Ang sabi po dyan, ang mga nagugutom ay inyong pakainin. Hello? Daddy, pang isang linggo na lang yung budget na. Pero yung may mga tao na yung tutulog sa bahay, hindi alok ng tubig, hindi ka man lang maalok ng tubig. Amen? May tao na, bumisita ka ni biscuit eh. Alanganin ka nga, hindi ka man lang maalok ng biscuit. Gutom na. Namumuti na ang mata. Amen? Nandiyan po ba kayo? Pero sabi sa atin, tulungan natin sila, yung mga nagugutom. Inyong pakainin, ang mga walang tira na inyong patuloyin. Naalala ko tuloy nung kami nandiyan bago lumipat kami 2020 sa Mabuhay 2000. Nagtayo ng school yung aking hipag. Nagkaroon ng mga bagay-bagay. Hindi na kayanan ng aking minamahal. Susuntukin ng pamangkin yung aking minamahal na nag-iisang may love. Umalis. Wala kaming matuluyan. Bagamat meron kaming tahanan sa Bulacan. Pero salamat dun sa tao na tumulong sa amin. Kahit sa bodega, pinatuloy kami.
taong 2020 yan. Mataas. Hindi na matandaan yung saktong. Salamat. So, kailangan pala na patuloyin yung mga walang tirahan. Pinagpala na siguro ngayon. Kasi alam ko, marami rin siyang bahay dito. Amen. Unbeliever po yun. Pero may Diyos yun. Kaya ano yun, kay Eddie Villarde. Amen. Kailangan natin maging matulungin. Sabi po rito, ang mga walang maisuot ay inyong bigyan ng mga damit. Wala na nga mapaglagyan sa kaparador. Tapos dumada na ng Pasko, napakarami na naman regalo ng mga t-shirt, mga damit. Nandiyan na napakarami. Yung pabango ko po doon, ginagamit ko na lahat. 7 yata o 8 pirasyo, ginagamit ko na iba-iba. Maubos na lang. Mabuti naman walang nagregalo sa akin ngayon. Amen? Nandiyan po ba kayo? Dapat ipamahagi natin. At marami pa po na wala akong pabango. Hindi ko na malaman kung nasaan. Dapat ipinamamahagi natin mga damit. Hindi na magkasa sa lagayan. Sapatos! Ito po! Napakarami. Hindi naman sinusuot. Pinamahayan na nga ng ipis. Kinagat na nga ng taga. Mga bag. Dahil bigay kasi naman. Napakahirap naman yung bigay tapos ipamimigay mo pa. Pero sabi ng Isaiah, chapter 58 verse 7, abay, bigyan po natin ng damit, yung mga walang maisuot. Sino pa, ano pa? At sa mga kamag-anak na nangangailangan, kaya nga po kami, pagka kami nagbimisyon, may mga dala po kaming damit niyan. Sako-sako. Minsan may mga nagdodonate, minsan nagkakihalipino ako. Kikaganda pa, natutokso rin ako makikuha. Amen? Nung bumagyo po noon, naalala sa serbisyo pa po ako noon sa Marikina, maraming namatay. Kami po ay nagdadala ng mga pagkain at mga damit. Grabe po ang mga damit, bago, galing sa Robinson. Ang gaganda. Minsan natokso na nga ako nagtabi na nga ako Kaya nakonsyensya ako. Nakonflict ako. Aagawan ko pa baka ako itong mga taong binahana ito. Kaya binalik ko din. Amen? Binalik ko din. So, kailangan natin tulungan yung mga nangangailangan, lalong-lalo na kung ito yung mga kamag-anak natin. Huwag natin silang pagkaitan. Ate, wala po ko isasahin. Masama ang ugali ng kapatid mo. Hindi mo ba bibigyan? May tanong ako. Ano kaibahan natin sa mga unbeliever? Yung mga unbeliever, nakapagbibigay nga yan. Tayo, believer tayo. Dapat wala tayong pinipili, lalong-lalo na doon sa mga nangangailangan. Huwag natin silang pagkaitan. So ngayon, kung ginawa natin ito, sabi po sa verse 8, kung magkagayon, sisikat ang liwanag sa inyo. So pag ginawa pala natin yun, magiging maliwanag sa buhay natin, sisikat ang liwanag sa atin. At malalaman mo, mapalad ako. Kasi sabi, mapalad ang nagbibigay kaysa sa binibigyan. Amen? It is better to give than to receive. Amen? Mapalad ang nagbibigay. Pero yung binibigyan, masaya. Anong gusto mo? Yung masaya ka? O yung mapalad ka? Kita nyo, ay ba't minsan? Hindi na magkasa sa ating mga parador yung mga damit, ayaw pa natin i-dispose. Okay, pumunta po kami ng Batangas. Nabukulat ko yung aparador ko doon. Ito po, doon na nakuha to. May tagpa. Hindi ko nga alam kung kailan pinili ito. Kita nyo, hindi ko nasusuot, bago. May tagpa. Kanina ako lang inalis. Amen. Sa dami. Pero marami na rin po tayo na ipamigay. Hello? Nakita ko may mga t-shirt ako doon, mga bago pa. Yung t-shirt lang din, hindi ko na nga may suot lahat.
Kaya matuto po tayo magbigay. Hindi po sinasabi maramot ako, ha? Hindi po ako nagbibigay. Amen? So, sabi dyan, kung magkagayon, sisikat ang liwanag sa inyo at matutulad kayo sa bukang liwayway. Naku, napakasarap. Di ba sarap yung bagong gising ka? Yung lahat ng pagod mo na nagdang araw, pagising mo, napakasarap ng buhay. Pagising mo, iinat-inat ka pa habang nagkakape ka. Nakita mo yung araw, pasikat. Sisikat na naman ang araw. Kaya ngayon, may panibagong buhay at sa'yo na naman ako mararanasan. Amen? Sisikat ang bukang liway, hindi magtatagal at mapapanumbalik ang iyong kalusugan. O, kung nalulungkot ka, di ba? Kung may karamdaman ka. At itong napaganda, mahayag sa inyong unahan ang mabubuti ninyong gawain. So, yung palang mga ginagawa natin, mahayag yan, makikita yan. Amen? At sa inyong hulihan ay papatnubayan kayo ng kaluwalhatian ni Yahweh. Sa araw na yon, di rin ni Yahweh ang inyong talangin na kapag humingi kayo ng tulong, sasabihin niya, narito ako. Napakasarap. After natin tumulong, ano ang sabi ng Panginoon? Di rin ni Yahweh ang inyong dalangin. At sasabihin niya, humingi kayo, na kapag humingi kayo ng tulong, sasabihin niya, narito ako. Walang tanggi. Anak, nakita ko yung mga ginawa mo. Nakita ko ang pagsasakripisyo mo. Ikaw naman yun ang kailangan. O ano sabi ng Lord? Sabi niya, diringin ko yung mga dalangin. Sabi niya, kapag humingi kayo ng tulong, sabi ng talata, sasabihin niya, narito ako. Anak, narito ako. Ako bahala sa iyo. Amen? Amen po ba? Kausap pa po ba ako din eh? Hello? Grabe ano? Napakahaba pa. So sa talata po natin nabanggit, siya po yung tumulong, yung tao yun. Tayo. Kung ginagawa natin to, tayo yun. At mapalad tayo, sabi ng Bible. At nung dumating yung araw na tayo naman yung nangailangan, ano sabi ng Diyos? Diringin kita. Narito ako. Ngayon, wala bang saysay ang ginagawa natin ito sa pagbibigay? Maraming salamat po sa mga tao na sumuporta at nagbigay. Kung bakit tayo naka-aircon ngayon, bakit tayo mayroong sambahan ngayon, bakit tayo kampante ngayon. Yung mga hindi nakaranas, doon sa kabila, kung gaano kainit, gaano kasikip, gaano kahirap. Nako. Kaya naisip namin, sino tatagal dito sumamba? Masikip na, gusto mo sumayaw, hindi ka makasayaw. Sino ba rito sino tatagal lang ang init-init? Hello? Tapos minsan, yung katabi mo, parang hindi naligo. Pawis na pawis ka. Hindi naman, may aircon din kasi doon, hindi naman kaya ng aircon. Ngayon, medyo malamig. Pero huwag kayo mag-alala, lalamig pa yan. Hindi lang po natin na ibabalik na ikakabit yung aircon. At yung pong aircon na yan, libre yan. Amen? Hinibungan ng ating mga pananalangin. Yung pagkakaisa na nagdanais natin ayusin at pagandahin ang bahay-panambahan ng Diyos. Amen? May isa pa tayong problema eh. Parking. Amen? Pwede tayong parking dyan sa kabila dyan. Kahawanan lang natin. Sabi na ako sa mga kapitbahay. Pero malay natin. Binibenta yan. Nasa likod na yan. Isa lang may ari nito, tsaka rin dyan. Hindi imposible. Mahalaga siguro yan. Tutuloy, mga dalawang bintod po yan. Kaya. Nakakunti yung sumasampalataya yata. Kaya. O kaya. Kaya ng Diyos na gawin sa atin yon kung magiging tapat ka at magkakaroon ka ng tunay na pagbabago sa iyong buhay. Amen? So wala bang saysay yung ating mga pagbibigay? Meron pa may bonus pa eh. Ano pa po sabi ng talata? Hindi magtatagal at manunumbalik ang inyong kalusugan.
At ito po, doon sa talata, hindi naman binanggit na may sakit yung tao eh. Wala naman tayo nabasa na may sakit yung tao. At kung meron man siyang sakit, pero nagbibigay pa rin naman siya. At kung meron man siyang kakulangan, nagbibigay pa rin siya. Pero ito'y hindi nawawala ng saysay. Bakit? Ang sabi diyan, manunumbalik ang iyong kalusugan. Sa kabila, at tumulong ka pa rin. At yung hindi mo nagawa para sa sarili mo, at yung hindi natin nagawa para sa sarili natin, ang sabi ng Diyos, ako ang gagawa. Amen. Pasensya na po, ano? Alas 12 na po. Parang tanghali na ako nagsimula, no? Pang 40 minutes lang itong preaching ko na to. Sinulat ko na nga lahat para mabasahin mo talaga ako eh. Amen? 40 minutes lang to. Kaya kung humaba ito, ewan ko bakit humaba. So, ang Diyos ang gagawa ito sa atin. Kaya ngayon, ang prinsipyo o principle ng mga bagay nito, hindi pwede na tayo lang ang tatanggap na hindi tayo nagbibigay. Hindi pwede na tayo tatanggap lamang na hindi tayo nagbibigay. At yan po yung sinabi ng Luke chapter 6, verse 38. Ang sabi po dyan, magbigay kayo. Oh, ano po nauna? Magbigay kayo. Tapos ano yung sumunod? At kayo'y bibigyan. Hello? Hindi pwedeng bibigyan ko kayo. Saka kayo magbigay. Ang sabi dito, magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. O sino nagbibigay? Ang Diyos. Binigyan natin yung kapwa natin, tinulungan natin kapwa natin. Pero ang Diyos naman ang gaganti sa atin. Kaya mayroong talata sa Bible. Ano yung talata sa Bible? Mas masarap pagbigay doon sa hindi niya kayang suklian yung ating binigyan. Amen? Mas masarap magbigay doon sa walang kakayanang ibalik yung ating ibinigay. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang magbibigay sa atin. Sabi pa nga dyan, lino-lino sinabi. Napakalinaw, oh. Napakasarap basahin, eh, oh. O ano sabi? Gustong takal. Pambire, sakto. Pag gustong takal, sakto yun. Walang labis, walang kulang sa iyong pangangailangan. Siksik, liglig. Nako, siksik pa. O diba? Pag maliit yung baso natin paglalagyan, yung isang order ng kanin, kung gusto mong medyo konti na may lagay mo, huwag mo siksikin. Pero ang Diyos, sabi niya, siksikin pa niya, didigdigin pa niya. Amen? Didigdigin pa niya, yung baga sa ano, didigdigin niya para buwaba ng buwaba. At umaapaw pa. Hindi mo, umaapaw pa. Ba't kaya umaapaw? Para nga magkaroon pa ulit tayo ng pagbibigay. Marami pa tayong mabigyan, mabahaginan ng mga pagpapala na ibinigay sa atin ng Diyos. Amen? So, tandaan po natin ito take note. Hindi tayo tatanggap sa Diyos kung hindi natin matututunan na magbigay. Yung sinasabi po rito ay yung mula sa Diyos. Yung tatanggapin natin mula sa Diyos. Package din yun. So, tingnan nyo ito. Ang katibayan niyan ay nasa Obadiah 1:15. Letrang B. Sabi po niya, kung ano ang ginawa ninyo, yun din ang gagawin sa inyo. Amen? Kung ano ang inyong ibinigay, ay sarili ninyong tatanggapin. Tandaan po natin, hindi sinungaling ang Diyos. Sinungaling ba ang Diyos? Hindi. Bakit tayo sinusuway minsan yung kanyang mga utos at tuntunin? Kung alam natin na hindi sinungaling ang Diyos. Ano sabi ng Bilang 23:19? Ang Diyos ay hindi sinungaling. Yan, malinaw ang Diyos ay hindi magsisinungaling o hindi sinungaling. Tulad ng tao, ang isipan niya ay hindi nagbabago. Ang tao, pabago-bago ang isip, pero ang Diyos, hindi nagbabago ang kanyang pangako. Kahit sinabi niya
tutuparin niya. At sinabi niya, ang sinabi niya ay kanyang ginagawa, ang kanyang pangako'y tinutupad niya. Hello? Diyos sa version na yan, ang Diyos ay hindi sinungaling. Katulad tao, ano ang sabihin niya, kanyang gagawin. Kung nangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Amen? Hello? Hindi kayo excited doon? Kaya lang, lagi may kondisyon no? Amen? Doon tayo nahihirapan sa kondisyon Gusto natin lang, yung tutuparin ng Diyos yung kanyang pangako. Yung kondisyon, di natin gagawin. So may salungat dyan Ano naman ang salungat dyan? Doon sa talata at pangako ng Diyos. Awit 109:17. Ano po dyan? Mahilig sa pagsumpa, kaya dapat nasumpain. Yamang ayaw magpala, di dapat pagpalain. Yung ayaw magpala, yung ayaw magbigay, ayaw tumulong, hindi dapat siya pagpalain. Gusto niya yun? Hello, wala. Wala may gusto yun. So, kung ayaw natin magpala, hindi naman. Kaya na, huwag nang umasa na tayo dapat pagpalain. Yan po sabi ng awit 109:17. So, kung ano ang gusto natin mangyayari ito sa atin. Kung ayaw natin magpala, hindi dapat tayo pagpalain. Ayaw natin magbigay, hindi dapat tayo bigyan. Ganun lang. Kasi kung ano ating itanim, siya natin aanin. Ngayon, tanong, lahat ba tayo ay pinagpala ng Diyos, mga kapatid? Gusto ko marinig yung tinig. Lahat po ba tayo ay pinagpala na ng Diyos? Unang pagpapala, yung kaligtasang tinanggap natin. Unang pagpapala, yung buhay na walang hanggan na nakalaan sa atin. So, lahat tayo pinagpala. At kung tayo naman ay pinagpala, bakit minsan hindi tayo makapagbigay? Diba? Naisip natin yun? Yung pinagpala tayo, tapos hindi naman tayo makapagbigay. Meron nagbigay na regalo sa akin, Sorry po kukwento ko kayo. Ito katotohanan. May nagbigay ng regalo sa akin. Gift check ang binigay. Kasi kapag pera, ipinamibigay ko din. Totoo naman po yun. Hello? Kasi ang puso natin, tumulong ang mapagbigay tayo. Dahil nakikita din naman natin yung mga ginagawa ng ating mga mahal sa buhay at mga manggagawa sa iglesia nito. Hello? Si Daddy wala naman trabaho. May trabaho si Daddy? Wala. Ngayon, tanong, bakit di tayo makapagbigay, minsan? Pero sino ba yung iniibig ng Diyos? Tandaan po natin, balikan po natin yung ating punto na ang pagbabago ng buhay ay nasa pagtulong at pagbibigay. At yung tanong, sino ba ang iniibig ng Diyos? Di sagutin natin sa pamamagitan ng talata. Sino ba ang iniibig ng Diyos? 2 Corinthians 9:7. Ang sabi po dyan, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan, lamang sapagkat, ano po sabi? Sige, basahin nyo nga po, sapagkat nakita nyo, iniibig pala ng Diyos yung nagbibigay. Amen? Yung tumutulong. At ang sabi pa dyan, at ang sabi pa po dyan, yung sariling pasya, yung kusa. Iba pa po yun. Iba po ang kalugan ng kusa. Kaysa doon sa inutusan tayo, tapos sinunod natin. Iniibig ng Diyos yung kusang nagbibigay. Kusa.
bubukal sa puso. Bakit? Kaya bumubukal yan dahil sa pag-ibig na tinanggap natin kay Jesus. Kaya iniibig niya tayo ng lubusan. Amen? Amen? So, sino ngayon ang iniibig ng Diyos? Yung mga taong tumutulong at nagbibigay. Hello! O, palakpakan natin ang Panginoon. So, dapat pala, kusa, iniibig ng Diyos yung mga nagbibigay ng kusa. Kaysa sa inuutusan tayo. Hindi dapat nasapilitan. Hindi dapat sapilitan lang at dito, mananatili tayo sa kulang. Kung napipilitan tayo, ito, tandaan po natin ito, kung napipilitan lang tayo sa ating pamibigay, so mananatili tayo na kulang at nangangailangan. So, bakit nga ba tayo talaga, kailangan linawin natin ito, bakit nga ba tayo nutusan na magbigay? At para saan ito? At dapat na masagot ito ng malinaw. Gusto niyo yung malinaw na sagot? Bakit tayo inutusan na Diyos sa magbigay? Malakay 3:10. Kasi inutos niya to. Sabi niya, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig. Sabi niya, ibigay ninyo ng buong buo ang inyong mga ikapo. Bakit? Bakit hinihingi ng Diyos at kailangan natin ibigay ng buong buo yung mga ikapo natin? Merong reason yan, may purpose yan. Hello, hindi lamang yan, may purpose yan. Bakit daw? Bakit daw kailangan natin ibigay natin yung mga ikapo natin? Upang, sabihin niyo po ako, upang matugunan. So, tuloy niyo po ang pagbasa. Para daw matugunan ang kanyang ang pangangailangan sa kanyang taanan. Amen? Sa tahanan ng Diyos. O pangangailangan ng templo. Ang sabi po dyan, subukan ninyong gawin ito kung hindi buksan ang mga durungaw ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Verse 11, hindi ko na padadala ng salot ang inyong lupain, kaya't mamumunga ng sagana ang inyong ubasan. So, una-una natin makita, may pangangailangan sa templo. Tama? Amen? Siyempre, babayad tayo ng kuryente. Nadamay nga ito ng church eh. Ano nyo magkano babayaran namin kuryente? Chichismis mo si Mami. 31,000. Amen? Pero 2 buwan naman yun. Pag-iyak mo na yung kakainin. Matatapos na ako. Amen? May pangangailangan ng templo. At malinaw, mayroon din tayong pangangailangan. Sino dito yung hindi nangangailangan dito? Taas ang kamay. Lahat tayo may pangangailangan din tayo. Sa templo may pangangailangan. Pero sabi ng Panginoon, ibigay ninyo ng buong buo ang inyong mga ikapo. Dahil may pangangailangan ang templo. At tayo yung inutusan. Nagamat meron tayong pangangailangan, mga kapatid. Lahat tayo may pangangailangan. Pero bakit kaya tayo inutusan ng ganito ng Panginoon? E di, linawin natin. May purpose. At dahil ang Diyos ay sinusubukan niya ang kanyang mga anak. Sabi niya, subukan ninyo. Subukin. Sino dito gusto subukin si Lord sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang mga ikapo? Taas ang kamay. Naku, iba ayaw magtaas ng kamay. Talagang ayaw mag-ikapo nito. Ayaw subukin talaga lang. Amen? Hello? Hindi pa ba malino yung ating napapakinggan? Na kung gusto natin ng pagpapala, kung gusto natin ng pagbabago, ito isa sa susi. Amen? So,
Subukin na sabi niya. Sabi ng Diyos, kung naibigay mo yung para sa akin, ang sabi niya, ako naman ang magbibigay ng para sa iyo. Hello? Ang sabi niya, pasasaganahin kita. Ito sa talata, sabi niya, pagpapalain kita. Amen? Pasasaganahin kita, sabi ito sa talata. Eh, may bonus pa eh. Ano yung bonus? Hindi kita padadala na salo. Alam nyo, yung isang pamilya, isang tao na hindi nagkaroon ng karamdaman buong taon, aba, napakapalad mo. Hindi ka na ospital. Pagkano mag-ospital niya? Ito, taga-ospital to eh. Mahal pa po ospital eh. Amen? Pero sa katulad naman namin, may card kami. Tapos may veteran hospital pa. Libre. Lahat. Pero kahit na libre, ayaw ko ma-ospital! Kaya naging-ikapo ako. Kailangan natin mag-ikapo at kailangan natin magbigay sa Diyos. Amen? Dahil ayaw ko magkaroon ng salot. Ayaw ko padala ng salot ng Panginoon. At ang gusto ko, yung kasaganaan. So, tandaan po natin na sa likod ng lahat ng ito, ang Diyos ang nagbibigay ng pagpapala. At siya rin nagbibigay ng salot. Amen. Sa pamamagitan ng hindi natin pagsunod. So, ngayon, tinatanong tayo ng Diyos ngayon. Dahil tayo yung magpapasya. Individual tayo na magpapasya. Kailangan natin magpasya, mga kapatid. 2026 na. Grabe na, hinog na yung mga pagpapala na nalakaan para sa atin, para sa iyo at para sa atin. Hindi mailaglag Panginoon dahil hindi natin sinusunod ang kanyang mga tuntunin. Amen? Kanina sinabi natin, hindi sinungaling ang Diyos. So, ang tunay na pagbabago sa buhay ay nasaan? Nasa pagsisisi, pero ayaw naman maniwala. Yun ang kabaligtaran. So, may pagsisisi kung mayroon tayong paniniwala. At may pagsunod kung bibigyan natin yung full trust sa Panginoon. At dahil tayo may pagsisisi, pagsunod, at dahil tayo ay nakapagsisi, at dahil hindi tayo nakapagsisi at hindi makasunod sa Kanya, hindi tayo makakatulong at makapagbibigay. Pero kung tayo nagsisi, kung tayo sumunod, napakaaluan lang sa atin ang magbigay at tumulong sa ating kapwa. Mga kapatid, ngayong 2026. At ang dalangin ng inyong lingkod ay simulan na po natin na baguhin ang takbo ng ating buhay. Lumagay na tayo sa another level ng ating buhay sa mundo. Amen. Pabuti ng pabuti, paganda ng paganda, patatag ng patatag, payaman ng payaman. Amen. Kung hindi maganda trabaho mo ngayon, may ibibigay pa na mas maganda sa iyo. Ang Diyos. Kung ang trabaho mo ay nakakaabala sa paglilingkod mo, merong trabaho na inilaan sa iyo. Kung ang bahay mo ngayon ay katulad namin na nabutas-butas, kasi sawali. Hindi naman yung sira. Hindi sira-sira, butas yun kasi sawali yun. Yung isang bahay namin sa Paulo. Napalitan lang Diyos yan. Konti na lang. At dito na po ako magtatapos sa isang kwento. Wala kaming magandang bahay doon. At nangarap ang aking tatay at nanay na magkaroon ng magandang bahay. Bumili ng mga troso, bumili ng mga haluglas, bumili ng mga bakal, bumili ng mga hero at magpapatayo sana kami ng mga. Bakit sana? Kasi, nung
Ewan ko kung buhay na kayo nun. Pinansin nyo dito, di pa buhay. Yung mga medyo may edad, hindi ko matandaan 1979. Kung hindi ako nagkakamali. O sino rin yung pinanong 1979? Nako, o pala yung kasing tanda nung malanos yung aming kayamanan. Nauubos ang aming isang taang sakong palay. Nalunos yung aming pagagawang bahay. Naubos lahat yun, pinagod ng bahay. Hindi natupad yung pangarap na aking mga magulang. At nung ako'y magkaasawa, siyempre nangangarap din ako. Binigyan ako ng nanay ko. Mapagbigay yung nanay ko, binigyan ako ng mga haligi na kahoy. Sabi ko doon, hindi ko pangarap ang kahoy na bahay sa bayan. Kasi nasa bayan kami, nasa sentro kami. Binigyan ako ng 6 na poste. Sabi ko, Lord, ayoko lang gusto ko bato. So, ang ginawa ko, binenta ko yung poste. Gusto ko mabago. Kahit ito sawali, at alam yung sawali, yung kubon, na maitsalang ng, ito ang sabi ng nanay ko eh. Kahit ako makapayag eh. Masusunog pa ako kami. Kaya sabi ko, gusto ko bato. Tinupad ng Panginoon. Unbeliever pa ako nun, mga kapatid. Amen? Pero tinugon ng Diyos ang panalangin ni Mami. Nagkaroon kami ng sariling bahay. Salas muna. Ang unang bahay namin, salas lang muna ng bahay ang ginagawa namin. Bato yun, bato. Pangalawa yung pinagawa namin, kusina at kwarto, kasama yung CR. Sunod na pinagawa namin, yung tindahan. Sunod na pinagawa namin, tiles at saka kisame. May pagbabago ba sa buhay ng aking mga magulang at sa buhay namin. At ang napakasakit, nabenta yung bahay. Yung aking minana, nabenta. Yung unang-unang dugo at pawis yung pinagtrabahuhan, nabenta. Pero salamat pa rin sa Diyos. Nakita yung hindi ko dyan? Yung likod na building, pinalitan ng Diyos ng higit na malaki. Amen. I'm excited. Ang mga bagay na yan, pinatuturo natin dahil nangyayari sa bawat isa sa atin. Ano po ba? Hello? At, ayun, naalala ko na yung sabi ko. At, yun ang unang biyaya namin at pagpapala namin sa Diyos nung sumunod kami sa Kanya. Kaya nakabuo ko ng topic, obedience always brings blessing. Amen? So nasa pagsunod, kung gusto natin mabago ang ating buhay, kailangan natin magsisi, kailangan natin sumunod, at kailangan natin tumulong at magbigay sa ating kapwa. Amen po ba? Hello? Amen po ba? Kung gusto natin ng pagbabago ang ating buhay, kailangan natin ng matuto tayo magsisi, matuto tayo sumunod sa tuntunin ng Diyos, at matuto tayo magbigay anuman ang ating kalalagayan sa ating mga buhay. Amen. Tayo po natin tumayo.